Last year, mainit na pinag-uusapan sa social media, hindi rin sa social media, sa TV network, yung banggaan ng Pilipinas tsaka ng China. Kung maaalala nyo, pumutok pa nga yung pangalan ni Gita Relia, yung spokesperson ng ah, Coast Guard. Tila bagang nakipagbangayan pa sila sa China. Pero ngayon, ay nagbago ang ihip ng panahon. Kung maalala nyo, ay sinabi na nga mismo ni BBM na willing siya na i-withdraw doon sa pag-uusap tungkol doon sa China. Ano nga ba ang kapalit nito? Kasi nga, nagkaroon ng crisis ngayon sa ating mundo, yung langis. Hindi naman lingid sa kalaman na ang China talaga ay mayaman din yan sila sa resources. Ang problema lang dito, ang Pilipinas mas mayaman sana sa resources ng langis. Nga lang, hindi ko alam kung bakit hindi ini-improve ng ating bansa o ng ating mga mambabatas yung resources dito sa Pilipinas. Iyang karagatan natin mayaman sa langis yan aywan ko kung mayroon silang isinasagawang pag-aaral patungkol dyan sa ating mga resources na langis. Nang sa ganun, pag nagkaroon sana ng problema, ay hindi tayo magkakaroon ng shorted ng langis sa gitnang silangan. So kung meron sanang pag-aaral yung bansa natin na paano tayo makapag-imbak ng mga langis o gasolina dito sa bansa natin nang hindi tayo gaano namumroblema pagdating ng krisis sa gitnang silangan. Wala kang ibang inaasahan kundi yung gitnang silangan lang. Di ba? Ngayon, balikan natin yung kinukwento ko. Si PBBM ay willing na makipag-usap sa China. Ang totoo nga niyan, mayroon na silang agreement or by the next day ay mayroon silang bilateral talks sa China. So, kailangan nilang makipag-usap at makipagkasundo o kailangan nilang makipagkaibigan o magandang relasyon sa China na dapat nating asahan. Yan yung sinasabi ko doon sa mga vlog ko kamakailan. 'Di ba? Hindi mo kailangan makipag-away sa karatig o sa katabi mong bansa na kaibigan mo. Sa halip, ang gagawin mo ay makipagkaibigan ka para yung ating ekonomiya ay lumago. Huwag masyado kasing magpabugso-bugso ng galit. Katulad ng sinabi ng mga ilang senador like ni Erwin Tulfo, 'di ba, ni Soto, ni Lacson, ni Risa Ontiveros, napakadami nila diyan. Gustong-gusto nila puksain yung China. Yun din naman ang punta natin. Doon din naman tayo pupunta, makipag-usap tayo sa China para humingi tayo ng tulong para sa resources ng ating langis. Di ba? Ngayon, malaking sampal at malaking kahihiyan na lumapit tayo ngayon sa kanila dahil nagkaroon ng krisis sa buong mundo, yung langis. Iwasan dapat yung mga salita na hindi maganda sa kapitbahay nating bansa. Kasi nga, yun ang magdudulot ng problema sa ating bansa. Ito naman kasi si Gita Relia, hindi ko alam bakit nagsalita ito tungkol sa China. Hindi naman siya yung spokesperson ng DFE, yung relation ng gobyerno sa China. Spokesperson ka lang ng Coast Guard, dapat, kung mayroon kang reklamo, idaan mo sa maayos na ugnayan, kausapin ang DFA kung mayroon kang na-encounter na problema sa dagat. Di ba? Na sana ay maiwasan itong mga ganitong problema. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Sana maintindihan nyo yan dahil napakalala ng problema ng kinaharap natin sa panahon natin ngayon. Ingat kayo palagi. God bless everyone.